Yo, what's up mga kamay? Welcome back sa ating channel. Review and revenue update ang gagawin natin ngayon. So, sit down vlog to mga kamay ha. Pero bago tayo tumungo dun sa i-review natin ng mga revenue ng mga content creators na pili natin, gusto ko lang kayo bigyan ng update tungkol dun sa na-hijack or na-hack na account ni Celis, yung Queen Celeste. Hindi ko yata nabanggit kagabi dun sa vlog na dalawa pala yung na-hack kasi nakalink pala yung isa niyang channel. Ang talagang na-hack mga may Queen Celeste, nakalink yung isa pang channel niya na Celis Manalo Francisco yata yon. So bali dalawa yung yung na-hack. At kanina minessage ako or in-inform ako ni Celis na nag-reply na sa kanya yung Google support. So kasi binigyan ko po siya ng form ng pipilapan para i-submit at nag-reply na po sila at na-check po ng Google support na na-compromise yung channel niya. Ibig sabihin may aware ang Google support na na-hijack o na-hack ang account ni Celis at binigyan na po siya ng link na pipilapan niya para ma-recover yung account niya. So pag hindi bali dalawa yun pag hindi umuprang isa sa pagpipilap, gagamitin niya yung pangalawa. So ganun po ang proseso diyan at alam ko nakapag-submit na si Celis at na-waiting lang siya sa reply. Hoping mamay na ma-retrieve na ni Celis yung account niya kasi syempre perwisyo yun sa content creator, lalo na sabi ko nga active naman si Celis at syempre malay nyo may sasahurin siya doon, sayang di ba? So anyways mamay, just to give you syempre yung info regarding sa mga hacking or na-hack na account para maiwasan nyo po mamay, inulit ko, wag kayo mag-click ng mga link, documents na wala naman kayo ni-expect. So content creator man kayo or viewer lang kasi di ba may mga account kayo, minsan may mga details yan ng mga private, baka yung pumahack magamit po sa katarantaduan. So content creator man kayo o hindi, ingatan nyo po ang account nyo. Pag wala kayo ni-expect, huwag kayo mag-click sa email man yan, sa messenger, sa WhatsApp, kung ano man mga social media platform na meron kayo, imo man yan or Viber o anything mamay, huwag kayo mag-click ng link. Especially dun sa pinag-uusapan pagdating sa pera ng mga earnings na gano'n. So kumonsulta muna kayo sa nakakaalam, at the same time mag-search kayo sa Google para sa mga potential na scammers o mga hijackers mamay. So yun lang mamaya para at least aware po ang lahat dito sa community natin. So yun. Paano ba yan mamay? Dadaan ko na tayo sa pinaka main or proper ng ating vlog. Ang i-discuss natin dito ngayon sa review and revenue update is yung team ni Kanuto, yung team Kubunuto. So may tanong ako sa inyo mga kamay, kung solid followers kayo ng team Kubunuto kay Kanuto, ano ang ginagawa nilang initiation para maging member o maging part ka ng team Kubunuto? So yung sagot nyo, i-comment nyo po sa comment section or kung ipipremiere naman po natin dito, kung makapunta kayo, comment nyo po doon para malaman ko po ang inyong sagot. So kung tama ba or may tama ko para makita lang natin maamin ko talagang sinusundan nyo yung team ni Kanuto. So anyways mga kamay, lahat ng details syempre mapanood nyo po dyan sa screen natin. At ito naman is estimation lang yung ginagawa natin. Hindi siya yung exact na revenue, although meron akong idea ng exact na amount ng revenue ng ilan dito kasi syempre natin hawak natin ang account as of now at the same time na nasisilip natin yung overall na nila na parang general na information na meron sila. Kaso lang akin lang po yun, ako lang nakakaalam syempre. At pinagkakatiwala kasi nila sa akin yung account. So habang nasa on process pa ng rebuilding kumbaga. So yun mamaya, lahat ng details syempre mapanood nyo dyan, estimation lang. At ang palitan ngayon is nasa bumaba mamay 57.25 yata nung nakarang yan, 57.11. So yun, pisa na natin dito. Syempre alam nyo na, eto si Chong Jebot Mamay.
Si Chong is isa yan sa mga natin, tropa natin dyan sa Team Kubunuto. Medyo matagal-tagal na rin ang namin yung pagsasama namin, at nakasama ko na rin yan sa Balitigit dun sa kinakanuto. Si Chong ngayon meron siyang 4.55k na subscribers count, at nakapag-vlog na po siya ng wala. So ang pinag-uusapan po natin ngayon is July 2025 na vlogs. Wala po siyang na-upload Ang pinaka-last vlog niya po is last June 17, isa lang po. At pero yung yung last vlog niya yung last June 17 is Malupiton official, isa sa mga sensation ngayon sa na nagba-viral ngayon sa social media, pero hindi pumutok ang channel niya doon, hindi siya nagkaroon ng maayos na views. So anyways busy ngayon si Chong sa kanyang realidad. Kumbaga nagtatrabaho siya bilang nagda-drive siya. So kumbaga pwede ko naman sabihin sa inyo, kasi nandun naman sa vlog niya na makikita nyo naka-expose naman doon kung ginagawa niya na trabaho. So nagda-drive siya ngayon sa isang kumpanya, which is comment kayo kung saan siya nagtatrabaho ngayon. Basta sa akin, sinabi niya sa akin kasi may from time to time nagko-communicate kami ni Chong Jebot. So yun lang po wala tayong details na makukuha kay Chong Jebot ngayong July 2025. So advice ko lang kay Chong, kahit pa paano pag may time ka, i-uploadan mo yung channel, kasi sayang, kasi baka later on mag-focus ka naman baka ma-demonetize ka gawa ng hindi active na naman. So yun si Chong Jebot. Sunod ito yung pangalawa. Siyempre kasama to sa Team Kubunuto, kay gawa ng Team Kubunuto nga natin ang i-review revenue. So ito si Gagamboy Si Gagamboy ay isa rin sa hawak nating account. So as of now tapos na yung demonetization niya, pero may potential pa rin ma-demonetize si Gagamboy gawa ng nag-aantay pa siya ng Google AdSense pin. So kamakaraan lang siguro mga 3 days ago tinawagan ko si Gagamboy gawa nung nag-mature na yung pin niya na isa, at tinanong ko sa kanya kung dumating na. Wala pa. So kailangan nila mag-reset ng pin, baka makalimutan nila kasi pag once na hindi siya nag-reset ng pin, madidili yung kukunin niya sahod, ma-verify yung AdSense niya, at kalaunan madidemonetization pag hindi na gawa ng paraan. So kaya in-inform ko si Gagamboy regarding that one na kailangan mag-reset pin. Buti na lang nandun si Katuba, marunong si Katuba mag-reset pin. So na-reset pin na nga yata. So pero i-check ko pa rin pag once na umuwi ako sa amin, gawa ng wala kasi ditong laptop ko hindi ako parang pilay-pilay ako gawa ng ginagamit kasi ng anak ko yung laptop. So kasi nasira nga namin yung computer, yung PC ba na ginagamit gusto ng anak ko. So wala, no choice ako kundi mag-sacrifice bigay ko muna yung laptop kasi siyempre nag-aaral ng anak ko So yun si Gagamboy meron na siyang 2.01k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya this July. Mabulol pa ako, this June masasabi ko, this July ng 4. So I think ang ginagawa ng Gagamboy ngayon is pasundot-sundot mo na, kasi syempre estudyante rin at at least kahit pa paano pinapasukan niya ng upload para at least mabuhay yung channel. At doon naman kami sa 4 na vlogs nakakuha siya ng 3,540 na views, which means pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, yung RPM nito estimate ko lang based sa performance. Syempre sinilip ko rin yung channel ni Gagamboy. So nagkakalaga lang po siya ng $6.37 sa Philippine peso. That's around 363.79 pesos. Sobrang baba po niyan pero okay lang, kasi at least naiipon naman yan kumbaga nag-accumulate yung earnings ng revenue sa YouTube hanggat hindi siya nagmamature based dun sa linagay nyo po na standard na minimum standard sa pagsahod. Kasi pwede mo hatakin yun minimum basta $100, pwede nyo gawing 200, 300 onwards hanggang sa maximum. So depende sa sa isi-setup nyo. Nangyari yan doon sa isang content creator, may hinatak niya sa
malaking standard. Ngayon nagtataka siya ba't hindi siya nakakasahod. Yung pala nakaset up ng more than sa $100. Kaya sabi, ang laki ng sasahurin ko, tapos hindi ko makukuha. Yung pala nakaset up sa pinakamalaki yata yun. Kaya hindi pa siya umabot sa ganun. Kaya hindi niya masahod ng ang revenue niya. Nagtaka siya. So si Gagamboy mga kamay, pag mas nag-active to, may potential mga kamay lumaki yung channel. So hoping mga kamay na maging active siya nowadays. So kasi syempre alam niyo na, July na ngayon, August, September. So bare months mga kamay, talagang hahataw yan. So yun mga kamay, dadako na tayo sa pangatlo. Sa Team Kubunoto, walang iba kundi si Katuba Official, si Gerald Waskin kung tatawagin. Meron na siyang 24.3k na subscribers count. At alam niyo na mga kamay, na kasali yan sa last month na challenge si Katuba. Pero hindi nga lang kami nakagraduate at hindi ko alam kung makakabili siya ng pinapangarap niya ng motor na sniper. Kasi ang plano niya sa pag nakagraduate siya, ikakash niya yata. Ngayon, pwede naman siguro siya mag-down kasi kaya naman mag-down. Taulugan niya lang. Kasi kaya naman niya kunin yung monthly based dito sa pag-vlog ng mga kamay. So si Katuba mga kamay, 24.3k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya ng 10 this July. So July na ngayon, 19. So medyo off, kumbaga slow down yung pag-upload ni Katuba. At alam niyo na mga kamay na isa sa pinamasipag dito sa Sword family when it comes sa pag-vlog mga kamay. Masipag si Matepo, si Katuba, at yung iba na nababanggit ni Japper mga kamay. So dun sa 10 mga kamay, nakakuha siya ng views ng 20,297. So kung average mga kamay, kung titingnan, nasa 2k views per vlog. So sa akin medyo mababa yun kasi ako nga mga kamay, dapat ang gusto kong ma-achieve is at least 3,000 minimum to 5,000 as a small YouTuber para mabuhay lang yung channel, para ma-reach natin yung goal natin na $300 per month. So yun, kay Waskin mga kamay, 20,297. Pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $46.68 mga kamay. So iba rin ang RPM ni Katuba compared kay Gagamboy kasi medyo mataas-taas ng konti kay Katuba. So $46.68 pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 2,665.89 pesos. So medyo malayo-layo pa si Katuba sa minimum na $100. At hopefully mamay na makakuha niya, ma-reach niya yung minimum at least, or makakuha siya ng 200-300 mamay. Kaya pa naman kasi hindi pa naman tapos ang buwan. At tatandaan nyo, yung dinidiscuss lang po natin is vlogs lang po. Hindi pa po dito kasali yung perks, mga membership or mga basta yung sinasabi natin na pakulay o palipad mamay, hindi pa kasali. Pure vlogs lang po to para mapakita natin yung suporta na binibigay ng mga organic na viewers. Yung nanonood lang ba na hindi kaya sumuporta sa mga pakulay o palipad mamay, yung mga nanonood sa kanila. So yun po ito yung nakukuha nila na revenue estimation as of now. So yun kay Katuba. Ito, dadako na tayo sa pang-apat. Syempre, ito yung unbreakable sa history ng Sword family hanggang ngayon mga kamay, hindi pa nagbe-break ang revenue na nakuha nito. Walang iba kundi si Kangiti mga kamay, si Step Official Vlog, ang reyna ng Team Kubunoto kasi siya lang naman nag-iisa na babae doon sa Team Kubunoto. So si Kangiti meron siyang 39.3k na subscribers count. Ang bulol ako, malapit na siya mag 40k, almost less than 700 siguro para maka 40k. So reachable na yun mga kamay. Basic lang yun kay Kangiti. So si Kangiti mga kamay, nakapag-vlog siya this July ng 4. So Lilo din mga kamay. Hindi ko alam kung bakit Lilo, baka na-explain niya sa vlog kung anong dahilan. So yun na yun. So si Kangiti mga kamay, sa 4 na vlogs nakakuha siya ng 20,379 na views. So pag titingnan natin on average mga kamay, nasa 5k per vlog, tama ba? So not bad mga kamay. Kumbaga, tapos malaki pang RPM.
buhay na buhay siya, no, si Kang Ngiti. Yung pinaplano niya dati mga na magtatrabaho sa isang company para ma-experience niya, mag-focus ka na sa vlog, mas hindi ka masyado may stress naka company based. Hindi ko naman talaga inaano si Kang Ngiti, parang in-encourage, pero syempre kung saan ka naman makakakuha talaga ng maayos na income o revenue, doon ka. So kung kaya naman din sa vlog, why not, di ba? So kumbaga ito nang binigay ng golden opportunity sa inyo na nandiyan yung support. So tapos nagkakaroon na kayo ng income, so why not na focusan dyan. Tapos once na nakakuha kayo ng maayos sa revenue, so soon pwede kayong magtayo ng business para kayo maging boss ng ng sarili nyong negosyo. So yun, mamaya. So dako na tayo sa revenue ni Kang Ngiti. Pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $61.13. Sa Philippine peso, that's around 3,491.12 pesos. So not bad mga may, ito may chance to maka 100, 200, 300. So depende sa pag-upload ni Kang Ngiti. Kasi kung mag-stack pa siya sa apat, for sure baka umabot lang ito ng 100 at the end of the month o 100 plus mga may. Hindi na lolobo ng mas malaki pa. So kumbaga meron pa naman time mga may. So 11 days pa bago matapos ang buwan. So kaya basic lang kay Kang Ngiti. Pag once na in-uploadan, may nakaantabay naman sa kanya viewers May solid na followers na sila ni Kanuto So yun po kay Kang Ngiti mga may At parang bilis ko na naman salita. Nabubulol na naman ako. So anyways mga may, dito na tayo sa pinakalas, pang-5. Walang iba kundi si Boss Pablo, si BP o si Kanuto TV. So alam niyo naman mga may, meron pa siyang second account, diba? Gawa nung nagkaroon ng problema yung main account niya, hanggang ngayon may problema pa rin ito mga may. So just to inform you mga may, meron pa rin siyang warning sa channel. May warning para for strike si Kanuto. So nadali na naman po siya may last time around, pero alam ko mag-expire na 'yon. So pero yung backup account niya, yung isang channel niya na Kanuto TV, parang parang napabayaan ni Kanuto mami kasi 5 to 7 months ago na ang last upload. Sana mapakinggan to ni Kanuto or makita ng mga viewers ni Kanuto na kailangan niya uploadan kasi baka ma-demonetize malapit na yun sa demonetization. So dapat ma-uploadan siya, masundutan live or upload. So yun mamaya para ma-inform po kayo lahat. So si Kanuto mamay, meron na siyang 118k na subscribers count. Nakapag-vlog na po siya this July ng 4. So laylo din po si Kanuto. So ibig sabihin pare sila busy ni Kang Ngiti. So baka may niluluto na baka negosyo or something. So abangan natin mamay. Hindi natin alam mamay. So si Kanuto mamay, doon sa 4 na vlogs na yon, nakakuha siya ng 47,300 na views, which means mamay, kung i-average natin, hindi po siya bumababa ng 10,000 na views kada vlog kung susumahin mamay. So ibig sabihin, kayang-kaya sumahod ni Kanuto ng hindi baba sa $300 per month. So based lang sa estimation ko mamay pero alam po ang actual. Sabi ko sa inyo, alam ko actual kasi syempre nagmamanage pa tayo ng account niyan. Like, wag mo nang tatanggalin kasi may warning pa So saka na pag once na clear na talaga. So doon may sa views na yon, nakakuha siya ng $165.55 na estimated revenue. So pero nyo, 4 pa lang po na vlogs yan based estimation natin 165 na. How much more pag marami pang vlogs yan si Kanuto. So kumbaga kayang-kaya ni Kanuto yan, basic lang yan sa kanya. So anyways mamay, pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 9,454.53 pesos. So wag na mo mamay, pak na pak kumbaga. Hopefully ganyan tayo, maging ganyan tayo soon. Baga makuha natin yung kiliti dito sa YouTube mamay, para at least maging stable ang ating channel. So wag lang tayong mawala ng pag-asa mamay kasi basta tuloy-tuloy lang. Lahat mga content creators mamay na parang
hoping dito sa social media. So bago ka man, luma ka man, monetize ka man o hindi, basta keep on uploading lang kasi sabi nga ng CEO ng YouTube. So maging authentic lang tayo sa pag-upload. So kumbaga hindi natin mabibit ang algorithm mamay, walang makakabit ng algorithm or makapag-blank ka dyan. So ang tanging magagawa lang natin is gumawa tayo ng authentic video, mga original video sa ating channel. So yun ang best advice niya para mapansin ng mga viewers dyan or dito sa social media, lalo na sa YouTube So again, sobrang thank you sa lahat at na tayo, July 19, 11 days to go. So road to grade 1 pa rin. $300 ang inaano natin, ang hinahabol natin this month para ma-achieve natin yung goal natin na self-challenge. Hoping na masuportan niyo po ako by not skipping ads. At yun nga, paano yung mahamay? See you sa next vlog po natin. Nakakamay.